Hello, isang magandang araw po sa inyo mga parts. Ngayon, nandito po tayo sa aking shop. Ayan, oh. Ayan po yung aking shop mga parts. Medyo gulo-gulo nga lang. Ayan, oh. Marami nga lang na mga sukal kasi mga parts hindi po natin ganong naasikaso to kasi kumisan palagi po ako nasa home service. Ayan. Yung mga nakatambak po na yung mga pagawain po sa akin lahat yan. Ayan, oh. Tabing kalsada lang po yung aking shop mga parts. Ayan, oh. At ayun po yung aking bahay mga parts. Ayan. At ayun po yung aking ginagamit na pang home service, yung single po na motor na yun. Ayan. So mga parts, ang gagawin po natin na isang automatic washing machine, magpapalit po tayo ng gearbox. Sharp po ang tatak, kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel or napadaan ka lang, mag-subscribe ka na para makakuha po kayo ng idea kung sakali man pong magre-repair po kayo ng mga appliances niyo sa bahay. Marami po tayong mga ina-upload, mga parts, iba't iba po yung ating mga ina-upload dito sa ating YouTube channel tungkol sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay, tulad ng mga grass cutter, washing machine, refrigerator, aircon, electric fan, ayan mga parts. Automatic washing machine, ayan. Ayan. At iba pa. I-upload po natin yan dito sa ating YouTube channel, rice cooker, electric kettle, basta yung mga gamit po sa bahay mga parts. Ayan. Paano mga parts? Simulan na po natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. Ito po mga parts yung ating i-repair na automatic washing machine. Ayan. Ayan po yung ating mga tanggap mga parts. Ayan, i-upload po natin yan sa ating YouTube channel. Ito po yung ating i-repair na isang automatic washing machine. Ang tatak po niya sharp. Ayan o. Sharp ES dash FA 650P. Sharp. Ayan o mga parts. Yun, sharp. Kitang kita. Ang problema po nito mga parts, yung kanya pag-andar, maingay po, magalas. Ang sabi ko po dito sa may-ari na to, ang papalitan po dito yung kanyang pinaka gearbox. Ayan, tingnan nyo po mga parts sa ilalim. Ano ko lang po, tatagilid lang po natin at gagamit po tayo ng foam ito para po hindi nagagasgas yung body ng ating automatic washing machine. So ilagay lamang po natin dito yung foam. Ayan. Yun. So kaya dito po tayo nagre-repair sa aking gilid ng bahay mga parts. Sa kadahilanan pong andito na po kasi yung unit. Kaysa daling ko pa po doon sa aking shop at saka medyo mainit po doon yung sikat na araw, medyo pasok na ron kasi hapon na. Kaya dito na po natin to i-repair. Medyo malamig po dito. Ayan o. Ayan mga parts. At itatagilid na po natin yung ating automatic washing machine para po makita nyo po yung problema nito. Ayan o. Nakatagilid na po. Huwag po kayong matakot na ibuwal yung ating automatic washing machine kasi wala naman pong langis yung makina nyan. At yung kanyang nasa loob, wala naman pong tubig. Kaya huwag po kayong mangamba kung itutuwad nyo po yung ating unit or yung ating i-repair. Ayan mga parts, kapansin-pansin nyo po yung kanyang gearbox. Ayan o. So ayusin ko lang po yung ating camera mga parts. Ayan. Ayan po yung ating gearbox ng ating automatic washing machine na sharp. Kapansin-pansin nyo po mga parts, talagang kinalawang na po siya. Ayan o. Ang ibig sabihin niya, mayroon pong naglilik na tubig sa ilalim. Ayan mga parts. Kaya po magalas na po siya umandar. Nadamay po yung bearing ng gearbox. Gumalas po. Nagkaroon na po na alawang. Pati yung pinaka bearing niya. Kasi yung gearbox po natin, di-bearing po yan. Kaysa magpalit po tayo ng bearing ng gearbox, mas maganda po buong gearbox na po yung ating palitan. Para sigurado pong tatagal. At masulit man lang po yung binayad po sa atin ng customer. Eka nga, nang wala po tayong back job. Ayan o. Ito nga po pala yung aking ipapalit na gearbox. Ayan o. Ito po, pang sharp po ito. Mga parts. Ayan, 11 teeth po yung kanyang pinakangipin dito. Ayan o. Yan po yung pang sharp na gearbox. Bago po yan mga parts. Ayan o. Yan, bago po yan. Andito po yung sinasabi ko sa inyong bearing, kaya po maingay na po yung isa na yon.
Sa kadahilan po ito po yung bearing niya nabasa po dito, ayun o. Kabilaan po yan, ayun o. Bearing din po ito, yung nakalagay po dito. Saka, sige, paano gagawin po kung papalitan po natin to ng bearing, babaklasin po natin to. So, malaki pa po magiging natin, trabaho natin, saka, baka hindi na rin tumagal yung ating kung bearing lang yung papalitan natin. Mas maganda po, isang buo na po na ganyan. Ayan o. Kaya po nagkaroon ng leak yan mga parts dahil dito, ayan o. Sa kanyang water seal ito. Yung water seal po siguro ng gearbox na yon, nasira na po ito. Yung water seal. Pagka po kasi ito nasira, itong water seal na to, diretso po yung tubig dito sa loob mga parts. Ayan dito. Yan. Yan. Ito po. Yan, diretso po yung tubig diyan, mababasa po yan. Sasahurin po dito sa may sa may housing ng natin ng bearing, ayan o. Sasahurin po niya yung tubig, saka dito sasahurin niya yung tubig, mabababad po yung ating bearing kaya gagaspang. Kaya iingay po. Ayan o. Kaya kasi kung hindi po natin papalitan agad yan, mga parts, ito. Kung hindi po natin papalitan to, ang mangyayari po niya, baka madamay pa yung makina ito. Tingnan nyo po yung makina. Mga parts, simulan na po natin yung ating gagawin. Ang unang gagawin po natin dyan mga parts, yung pulsator. Ang una natin tatanggalin dyan. So, simulan na po natin. At ibabalik ko po ulit sa dati. Itatayo ko po yung ating gagawin na automatic washing machine. Ayan po mga parts, ngayon po, ang gagawin po natin, kukuha po tayo dito ng dalawang rayos sa ating sirang bisikleta. Ayan o. Yan po kasi ang gagamitin po nating pangtanggal ng pulsator sa loob. Kasi hindi po natin matatanggal ng kamay lang po yan, yung ating pulsator. Lalo na po kung unang beses nyo itong tatanggalin. Ayan mga parts. Ang gagawin lamang po natin, ayan, binaluktot po natin yung dulo ng ating rayos. Ayan. Mas maganda po kasi itong gamitin kaysa sa alambre. Kasi itong rayos na to, asirado po ito, matigas. Ayan, saka po natin ilulusot dito. Ayan. Saka po natin unti-unting, ayan, hahatakin. So, di ba napakaginawa mga parts at walang kahirap-hirap. Pagka tayo po ay madiskarte sa pagre-repair. Yan po ang mga hindi po tinuturo sa ibang eskwelahan ay ganga. Yung mga discarding kakaiba na nararanasan po natin or na-experience po natin sa paggawa. Ayan, pihitin po natin to. 4 na tornilyo po yung ating kakalasin po dito. Ayan. Tanggalin po natin mga parts yung 4 na tornilyo sa loob. Ayan po mga parts, maligot po yung ating camera sa kadahilanan po wala po tayong tagahawak ng camera. Ayan po, natanggalan po natin yung 4 na tornilyo mga parts. Ayan. Itabi lamang po natin to. Ayan po mga parts. Ngayon, ang gagawin po natin, itatagilid na po natin to. Ayan. At dito na po tayo magpo-focus sa ilalim. Ayan. Sa ating gearbox. Ngayon mga parts, kakalasin po natin to. At aalisin po natin yung ating mga tornilyo dito. Parts, kung bago ka lang sa ating YouTube channel or nakatanga ka lang, mag-subscribe ka na para lagi ka updated sa mga bago po mga upload na video. Marami pa po tayong i-upload na video tungkol sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay. Tulad ng ating automatic washing machine at iba pa mga parts. Ngayon mga parts, ang gagawin po natin, kakalasin po muna natin itong ating makina. Ayan. Para po mas maginhawa po tayong tumarabaho. Okay, kalasin po natin yung ating makina, mga parts. Ayan mga parts. Inalis na po natin yung ating dalawang tornilyo ng ating makina. Gagamit lamang po kayo ng yan po ay sakit na 13 mm. Alanganin pong alanganing size. Pangkaraniwan po mga parts. Yan po yung ginagamit na sakit sa pagtanggal ng ating tornilyo sa ating makina.
ng ating automatic washing machine. So, tabi po natin yung ating mga tornilyo, mga parts, para sa pagbabalik, madali po natin makita. Ayan, natanggal na po natin mga parts. At napansin ko po itong natin, itong ating pump belt, ayan o. Napansin ko po mga parts, meron na pong pinaka-crack. Ayan o, malapit na po itong maputol. Kinakailangan po mga parts, palitan na po natin to. Ayan o, para hindi po tayo magkaroon ng back job dito. Para pagka dinala po natin to sa customer, talagang ito po ay magagamit niya na maayos at hindi na magkakaroon pa ng anumang problema. Ayan, ganyan po tayo mag-repair. Ang gagawin lamang po natin, ipapaliwanag lamang po natin dito sa may-ari na pati pala yung pump belt, paalitin. Kasi mga parts, nung pinick up po natin to, hindi po natin napansin yung pump belt. Kasi nakakabit po yung pump belt, kaya hindi po natin ito mapapansin na talaga pong ito palitin na pala. Ayan, kausapin na lang po natin yung may-ari na nagpalit po tayo ng panibagong pump belt. Ayan mga parts. Pagkatapos mga parts, ang gawin po natin, pag nabaklas na po natin yung tornilyo ng ating makina, alisin po natin yung mga wirings. Ayan, dito sa pinakadugtungan po niya. Ayan, i-cut po natin. Ayan po mga parts. Tatandaan nyo lamang po mga parts yung pag-cut nyo ng wirings para sa pagbabalik. Alam nyo ibalik. Ayan mga parts. Ito mga parts, i-cut na po natin yung wire ng ating makina. Ang susunod po natin tatanggalin ito mga parts, yung kanyang pinakasuporta sa ilalim, yung plastic na to. Yan, suporta po ito ng ating gearbox sa ilalim para po pagka po nag-overload, hindi po kakayod yung pinaka pulsator niya. Dito yung pinaglalagyan po ng pump belt mga parts. Ayan, 4 na tornilyo po ito mga parts. Ang size ng kanyang tornilyo 8 mm sakit. Ayan po mga parts, natanggal na po natin to. At ang susunod po natin na gagawin, yung ating tornilyo ng ating gearbox. Ayan. Yan, ito mga parts, yung pinaka-tornilyo ng ating gearbox. Yan, gagamit po tayo ng socket na 10 mm. Socket, kureng socket kung tawagin mga parts. Ayan yan mga parts, natanggal na po natin yung ating tornilyo ng ating gearbox. Ngayon may tornilyo pa po dito, ito. Doon sa ating drain valve, ito mga parts. Yan, alisin po natin yan para po makalas po natin ng tuluyan yung ating gearbox mga parts. Yan, ayusin ko lang po yung ating camera. Ayan po mga parts. Ayan mga parts, pihitin na po natin. Ayan mga parts, ngayon naalis na po natin yung tornilyo. Ngayon ang gawin po natin, alisin po natin yung pinakakable ng ating rectifier or yung ating drain motor. Ayan po mga parts. Ngayon bunutin na po natin yung ating gearbox. Ayan. Medyo may kahirapan lang po ito mga parts. Kaya tiyagaan lang. Ayan o. Lalo na pagka unang beses nyo itong tatanggalin. Yung ngayon palang mabubuksan. Or ngayon palang mapapalitan ng gearbox. Magdadahan-dahan po kayo mga parts. Kasi itong plastic, yung pinaka-drain motor natin, baka po mamaya mabangal.
Kasi plastic lang po yan mga parts. Nako, malaki pong problema pagka po yun ang nabangal. Kaya sa pagre-repair po talaga ng mga ganito, talagang may kasama po tayong pag-iingat. Ayan mga parts. Tanggalin na po natin. Ayan. Kapansin-pansin nyo po mga parts, ito po yung ituturo ko sa inyo kung bakit po nagkaroon ng leak sa ilalim ito. Yung pinaka water seal po niya. Ayan o. May water seal po ito sa ibabaw. Yung ating gearbox. Pagka po ito naluma na or tumigas, may maglilik na po na tubig. Ito po yung ating water seal, yung hinawakan ko po na yan. Ayan. Pagka po tumigas na yan, katagalan po kasi tumitigas yan, may maglilik na po na tubig dito sa ilalim. Ayan o. Kapansin-pansin nyo po, puro kalawang na po ilalim. Ayan o. Bakas po ng tubig yan. Ayan o. Ibig sabihin niya, malakas po yung kanyang leak sa ilalim. Kaya po yung bearing po niya, wala na. Talagang kinalawang na. At kinakailangan na po talagang palitan na po ito ng buong gearbox. Para po yung may-ari, hindi po mapalaki yung gastos. Kasi kung hindi niya po papapalitan ito ng buong gearbox, ang mangyayari po dito, pati po yung makina niya madadamay pang masira. Kaya yun po yung sinuggest ko sa may-ari, palitan na ng panibagong gearbox. At ang gagawin po natin mga parts, tanggalin po natin itong ating rectifier or yung ating drain motor. Ayan. At ngayon po mga parts, ito na. Ayan, nakalas na po natin yung ating lumang gearbox. Ayan, itabi po natin dito. At ito na po yung ating ipapalit na bagong gearbox. Ayan mga parts, brand new po yan. Ayan o. Ayan, kitang-kita nyo po mga parts, yung ating ipapalit na bagong gearbox. Ayan po, ito po yung ating lumang gearbox. At ayun po yung ating makina, saka yung ating rectifier. Mamaya na po natin ikakabit yan. Ikabit po muna natin yung ating bagong gearbox. Ayan, linisin po muna natin mga parts. Baka po merong dumi. Kinakailangan po kasi lumapat po yung ating gearbox dito para po walang leak. Ayan. Ayan po mga parts, ikabit na po natin yung ating bagong gearbox. Ayan. Yan. Hindi lang po basta isasalpak to, may diskarte po sa pagkakabit nito mga parts. Pagka po kasi hindi nyo po ito kabisado, talaga pong mahihirapan po kayo sa pagkakabit. Ayan o. At saka po ito, baka po mabangal ito. Yung plastic po na yan, yung pinaka-drain motor po natin. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Naku, malaking problema po pagka po nabangal po yung ating plastic ng ating yung pinaglalagyan po ng ating drain valve. Ayan o, yung pinagkakabitan po ng hose na yan. Pagka po nabangal yan, ako, malaking problema mga parts. Kaya magdadahan-dahan lang po kayo sa pagkakabit nito. Ayan, kailangan may technique. Ayan o. Meron po kasing butas to sa ilalim ito. Kinakailangan po mailapad nyo po ito. Ayan o, may pinakakuntil po yan mga parts. Yung ating plastic po na yan. Yung pinaglalagyan po ng drain valve. Ayan, pagka po nailapat nyo po doon sa gearbox natin, ayan, okay na po. Magiging tapat-tapat na po yung mga ano yan, yung mga pagsusulutan ng tornilyo mga parts. Ayan o. Ayan po yung ating rectifier mga parts. Ayan. Mamaya na po natin ito ikakabit. Ayan mga parts, ikabit na po natin yung tornilyo dito sa ating gearbox. Ayan, ito. Ayan ngayon po mga parts, huwag nyo po muna pakahigpitan yung tornilyo. Kasi yung pinakalagayan po na ating pulsator sa loob, hindi pa po ito nakakalapat. At ang gawin nyo lamang po, maluwag lang po yung ating tornilyo.
at itatayo po uli natin itong ating washing machine mga parts. Ngayon po, ito po mga parts. Tingnan nyo po yung loob niya. Ayan. Kita-kita nyo po mga parts, yung kanyang butas hindi pa po tapat-tapat. Ayan o. Yung kabitan po ng tornilyo. Ngayon, iaayos po natin yan. Ganito po ang technique dyan. Paikutin nyo po yung basket mga parts. Ayan o, tingnan nyo po o. Hindi po magkakatapat. Ayan o. Para po lumapat, ang gawin po natin, paikutin po natin yung basket. Ayan. Itapat po natin yung mga butas, yung pagsusulutan ng tornilyo. Ayan. Pagka po tapat na, ayan. Lalapat na po yan. Ngayon, ang gagawin po natin, kakabit na po natin yung 4 na tornilyo. Ito. Ayan. Para po lumapat na po. Ayan. Kasi kung ihigpitan nyo po yung gearbox do sa ilalim, kung ihigpitan nyo po yung pagkakatornilyo niya, hindi nyo po mailalapat dito sa loob yan. Ayan, dito. Ganun po ang ang diskarte dyan sa pagkakabit ng gearbox. Mga parts, sana po natatandaan nyo po yung ating mga pinagagawa at tetestingin po natin to mamaya pagkatapos kung ayos ba yung ating tinarabaho, syempre. Ayan po mga parts, mahigpit na po. Yan. Ngayon, pagka po nahigpitan na po natin ng todo to, babalik po ulit tayo sa pinakailalim, yung gearbox na ating ginabit. Ayan, sarado po natin to at itagilid po ulit natin mga parts. Ngayon, saka na po natin higpitan yung tornilyo dito sa ilalim ng ating gearbox. Ngayon mga parts, nailagay ko na po yung makina ng ating automatic washing machine. Ayan o. Para po mabilis po tayo sa ating panunod mga parts. 2 tornilyo lang naman po yung makina ng ating automatic washing machine. Diyan sa ating ilalim. Yan, ito. Ito yung pangalawang tornilyo. Huwag nyo pong kakalimutan yung pinaka washer na plastic mga parts. Yan mga parts. Pinalitan ko na din po ito ng pambelt. Yan. Ayan mga parts, hapitin na po natin ng mabuti yung tornilyo ng ating makina. Ngayon po mga parts, ito naman po ang ating ikakabit, yung ating rectifier or yung ating drain motor. 2 tornilyo lang po yan mga parts. Meron pong dalawang parang pinaka-kuntil po yan. Itatapat lang po natin sa butas para po ito lumapat. At saka po natin lagyan po ng 2 tornilyo. At saka ito mga parts, huwag nyo pong kakalimutan yung pinaka-plastic po dito sa ilalim. Yung pinaglalagyan po ng ating drain valve mga parts. Baka po makalimutan nyo, may 2 tornilyo po ito. Ito po mga parts. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Ayan. Lagyan po natin ng 2 tornilyo. Ayan. Ayan, saka po natin higpitan. Alalay lang po mga parts kasi ano lang po ito, plastic lang po ito. Ngayon mga parts, ikabitan po natin itong pinaka protection ng ating gearbox sa ilalim. Yung cover mga parts. Yan ito. At saka po yung wirings mga parts, ayusin na po natin at itap na po natin. Ayan po mga parts, at naayos ko na po yung wirings at mabilisan lang po yung ating upload. Ngayon mga parts, kung hindi naman po kakasya itong washer na nakalagay po dati sa ating gearbox, huwag nyo na pong ilagay. Ayan o, hindi po kakasya. Huwag na po natin itong ilagay. At ang ilagay po natin yung ating pulsator. At tingnan lamang po natin kung ito po ay may sayad. Pakiramdaman po natin, paikutin po ng ating kamay. Ayan. Kung wala naman po sayad mga parts, mas okay. Pero kung may sayad po yung ating pulsator po na yan, ang gawin nyo po, maghanap lamang po kayo ng washer na susukat po doon sa ating pinaglalagyan po ng ating pulsator mga parts. So hipitan na po natin yung ating tornilyo at testingin po natin ito mga parts mamaya pagka po natapos na po natin kung tama po yung ating ginawa. Ayan po yung ating pinagpalitan na gearbox mga parts.
So, pansin-pansin nyo, ang sama po ng itsura. Ayan mga parts, so, sa wakas, nakatapos din po tayo sa pagpapalit ng ating gearbox. Ngayon, testing naman po ang kinakailangan po natin. At titingnan po kasi natin kung ito po ay may maglilik na tubig sa ilalim. Check po natin. Ayan po mga parts, at naikabit na po natin yung ating gearbox. Testingin po natin kung tama po yung ating ginawa mga parts. Nalagyan ko na po ito ng tubig. Yo. Ayan o. Para po tayo mabilis sa ating panonood. Start. Ayan o mga parts. Umaandar na po siya. Ayan o. Nagwawas na. Tahimik na po yung kanyang pag-andar mga parts. At ayos na ayos po yung ating ginawa. At yung gearbox sa ilalim mga parts. Ayan. Yung pinalitan po natin. Wala pong kaliklik sa ilalim. Wala pong leak ng tubig. Oh. Ayan. Pansinin nyo po mga parts. Ayan o, tintiyo po yung lupa mga parts. Wala pong leak na tubig yan. At ayos po yung ating ginawa. Tamang-tama po mga parts.